mga kapatid, may errors namin, sounds namin. Hindi makalabas. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah nga may lumabas na ang sounds namin. Ang awan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpapasalamat kitang lahat sa mga biyayang dumating sa atin sa araw-araw habang tayo ay nabubuhay pa. Magandang hapon sa mga non-Muslim. Sana nandyan kayo sa mabuting pangangatawan, malusog na pangangatawan. At magpapasalamat kita sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga biyayang natanggap natin sa araw-araw. Assalamualaikum sa mga kapatid natin sa agama. Nandito na kami ni Ustad sa panibagong episode na naman. Episode 3, Ustad? 4. Episode 4. Episode 4 na naman tayo. Magpatuloy kaming i-discuss namin yung mga episode related sa Tauhid para yung mga kapatid natin sa agama siguro ang nasa isip ninyo mga kapatid, yung nasa isip ninyo, karamihan sa mga kapatid natin sa agama may gustong itanong. Ito ang pagkakataon na ang nasa isip ninyo, ngayon itanong ko na kay Ustad. Yung nasa isip ninyo, alam kong maraming mga tanong na nakabinbin sa kanya, sa yung mga kaisipan ngayon, kung ano ito, itanong na namin. Itanong ko at sasagutin ni Sheikh Jainal Abidin Lapasaran. Ibigay ko kayo kay Sheikh para sa kanyang opening sa kaniyang pagsasalita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Abdul Qasim al-Mustafa Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin siyama baqiyatullahi fil ardin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, unang-una tayo'y nagpapasalamat sa Allah taala sa pagkakataong ito na nabigyan na naman tayo ng panahon para maipagpatuloy yung series ng ating episode sa ating pagpapalaganap tungkol sa Tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ako'y umaanyaya sa lahat ng mga taga-subaybay na bigyan nila ng pagkakataon o panahon, kahit kunting panahon lang para mapanood ang episode na ito. Kasi sa next episode, magiging last episode na yun. Episode 5 na. Magiging last episode na yun sa tema na ito tungkol sa Tauhid. So, inshallah, bigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na matapos ito. At pangalawa, paparating na yung Ramadan. So, instead na ipapaliwanag natin yung bigyan natin ng time yung tungkol sa idala, yung justice ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang mangyayari ay mas priority natin yung tungkol sa Islamic law. Lalo na pag welcome natin sa Ramadan. Inshallah.
So ngayon, ibalik ko yung ano na ito sa ating namamahala or nagdala sa program na ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. So, from the beginning sa Tauhid, Sheikh, tapos na tayo sa episode 1, hanggang sa episode 2, episode 3, ito naman ang episode 4 na ating ibigay, ating ipaabot, ihatid kung ano ang episode 4 na ito. May itanong ako sa iyo tungkol sa episode 4 na ito. Paano ang paglikha ng Allah sa buong sanlibutan Paano ang paglikha ng Allah ng Allah sa subhanahu wa buong ta'ala sanlibutan? sa buong Buong sanlibutan? sanlibutan. Sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paano? How? Paano? Paano niya likhain Likhain. ang ano? Alam natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay Qadir siya. Ibig sabihin ng Qadir is powerful. At dahil powerful ang Allah subhanahu wa ta'ala, walang katulad at walang makagawa na katulad niya. At walang ibang powerful kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lang talaga ang powerful. Siya lang ang Qadir. Hanggang ngayon, wala pa akong nakita kahit sino man sa buong mundo, kahit scientist pa. Sino yung pinakamagaling sa buong mundo na nakilala, na nakagawa ng kahit yung lamok niya, na gumawa siya. Lamok lang yung gagawin niya. Wala pa akong narinig, wala pa akong nakita sa social media, sa television, na nakagawa ng lamok. Wala. Ewan ko, nakakita ka naman. Sa mga buhay ko, wala pa. Wala. Wala akong narinig. Wala. Napakahirap yung lamok gawin. Okay. So, wala tayong nakita. Walang kahit sino man ang makagawa ng kahit isang lamok lang. Kahit magsitulungan pa yung mga tao. Buong sangkatauhan magsitulungan sila sa pag-experiment, sa paggawa ng kahit isang lamok lang na gawin nila ay walang makagawa. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya lang mag-isa ang makagawa o siya lang mag-isa ang nag-create sa universe. Lahat ng bagay dito sa buong mundong ito, siya lang. Siya ang pinakamaalam. Siya lang ang pinakamaalam sa paggawa at siya lang ang pinaka-powerful sa gawa at wala nang iba. Kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Baqarah, ayat 284, Inna Allaha A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Ang Allah subhanahu wa ta'ala sa katotohanan, siya ang makapangyarihan, powerful siya sa lahat ng bagay. Yan sila. So lahat ng bagay ay likha ng Allah. Walang hindi bagay na walang hindi bagay. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala, Qadirun ala kulli shay. Lahat ng bagay ay kaya niya. Lahat ng bagay. Ang galing sa kanya. Oh. So, tulad na nabanggit natin na pati yung mga jinn, yung mga anghel, pati na yung mga hindi maabot ng ating, yung hindi material, lahat nun ay mga bagay. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay Qadir siya. Qadirun ala kulli shay. Alhamdulillah sa mga kasagutan mo, Sheikh. Napakalinaw, lalo-lalo na sa mga tagasunod sa episode na ito.
Alhamdulillah nga nandyan ka, napakalinaw mong magsagot. At alam kong yung nakabiyo sa natin ngayon, naunawaan nila yung mga sagot mo kasi napakalinaw. Alhamdulillah sa mga katanungan at alhamdulillah sa mga kasagutan mo, Sheikh. Inshallah, inshallah. Itong pangalawa kong tanong, maaari bang makita ang Allah subhanahu wa ta'ala at marinig? Maari bang makita Ang Allah subhanahu wa ta'ala at marinig? at marinig? Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kahit sino man, no? Kahit sino man sa mga makhluk niya, hindi talaga siya makita. Kahit sino man sa mundong ito, ng mga makhluk, kahit mga anghel, kahit mga jinn, kahit sino, hindi talaga maaaring makita ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wala pa isang nakakita, Ustaz. Wala. Kahit ang mga propeta. Walang kahit sino man ang makita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tanungin kita. Nakita mo ba yung ano yung nasa isipan ko? Siyempre, wala, Ustaz. Hindi mo makita, di ba? Hindi ko makita. Hindi mo makita yung nasa isipan. So sa isipan ko pala, yung ano yung nasa loob ng isipan ko ngayon, na created ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo nga makita. Created pa lang yan, ha? Hindi mo siya makita. O pangalawa, nakita mo ba yung mga ninuno mo noon? Yung mga ninuno mo noon, mga how many centuries na? Hindi. Hindi mo nakita. Kasi wala na sila pagdating ko sa mundo. Pagdating mo sa mundo. Wala na sila. O hindi mo nakita. So yung ninuno mo nga, hindi mo nakita. Lahat tayo hindi natin nakita yung mga ninuno natin. Noon, yung mga sinaunang mga ninuno natin, hindi natin nakita. So, yung isipan natin at itong mga ninuno natin at lalo na itong utak natin. Hindi rin natin makita yung utak natin. No? Oh. Ayun, nakita ko ba yung utak ko? Hindi ko makita yung utak. So, in short, ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang tagapaglikha sa lahat ng bagay, no? Na sinasabi natin na talagang hindi siya makita, no? Hindi nga natin makita ang ibang mga makhluk ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya pa kaya ang makita natin. Tama. Kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, La tudrikuhul absar. La tudrikuhul absar. Kahit sino man sa mga mata ng tao, walang makakita sa kanya. Never. Kahit sino man. Walakin, wahuwa, la tudrikuhul absar, wahuwa yudrikuhul absar. At siya ay makakita sa lahat, makomprehend niya ang lahat ng mga mata. Yan ang sinabi ng Allah. So wala. So malinaw lamang na walang kahit sino man ang makita. Kaya hindi pwede nating itambal natin ang mga larawan. Hindi pwedeng gawin natin ang larawan sa harapan natin. Na pwedeng sabihin natin na ito ay Mukha niya. mukha o image. Image. Image ng tagapaglikha. Hindi pwede yun. Kasi hindi mo siya pwedeng i-imagine. Kasi shirt niya, Ustad, no? Magiging shirk yun. Okay. Hindi mo pwedeng i-imagine yan. Shirt. Hindi mo pwedeng gawan ng larawan yan para i-imagine mo ang Panginoon. Hindi pwede. Kasi pag mag-imagine ka, tapos sabihin mo, ito, ang Panginoon, iba na yan. Ibang tinuturing mo na nasa isipan. Hindi yung totoo, hindi yung tunay na Panginoon. Kaya yan. Napakalinaw ang sagot mo, Ustaz, sa pangalawang tanong ko. Alhamdulillah. So at least malinaw siya. Kung halimbawa kung hindi pa masyadong malinaw, at least na pwede natin Mapalo up.
go into details pa. Yung sagot mo, Ustad, napakalinaw. Ah, At sana naunawaan sa lahat ng tagasunod na kabiyo ngayong hapon na ito, lalo-lalo na sa mga non-Muslim, kasi ang mga kapatid nating mga non-Muslim, billion of Christian naniwala sa image. Yun ang kanilang paniniwala. Kaya nga makita natin sa mga during sa kanilang mga pista-pista, nandyan ang mga imahen. imahe. Yeah. Yung mga imahen. Yun talaga ang kanilang paniniwala. Oh. Na yun ang Diyos. No? Iba-ibang pangalan, may maliit at malaki. So sa pangatlo kong tanong, alhamdulillah, paano natin paniwalaan ang isang bagay na kailanman ay hindi natin nakita? Ayan na nga. Yung isa sa mga katanungan doon, isa sa mga ebidensya doon, hindi makita ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kailanman ay hindi natin makita siya. No? Kailanman ay hindi natin makita ang Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Nasagot ko na yung una, ang nasa isipan natin ay hindi natin nakikita. Pangalawa, nasagot ko na rin yung mga kaninunuan natin ay hindi rin natin nakita, yung mga kaninunuan natin. At dagdag na lang na kahit itong sakit, pag mayroong pumalo, halimbawa, may pumalo sa akin. Di ba? Naramdaman ko yung sakit. Pero hindi ko makita yung sakit. Naramdaman ko lang yung sakit. Pero hindi ko makita yung sakit. Pero naniniwala ako na may sakit. Naramdaman ko talaga na mayroon talaga sakit. So, kaya nga, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay lumikha. Itong likha na ito, siya ang lumikha sa mga bagay na ito na hindi natin makita. Now, sa tanong mo doon, paano natin mapapaniwala na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay never talaga siyang makita? Ha? Oh. So, hindi nga natin makita yung mga bagay na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalo na siya. Na siya ang tagapaglikha sa mga bagay na hindi natin kayang tingnan. Yun ang mga katunayan o katibayan na talagang never talaga makita ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit kailan, walang kahit sino man ang makakakita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng hangin, Ustad, no? Yung hangin, kita mo yung hangin. Paano mo yun nalaman hangin yun? Ano ba? Yung araw. Yung araw, pwede mong tingnan ng araw. Pwede mo yan tingnan. Makita mo yung araw, pero tutuki. Tulay ko nagtutok, di ba? Magluha-luha na yung mata ni mo. Sige, tutok ka ng adlaw. Tulay ka na yung sunrise bito? Tulay ko naglantaw ng adlaw. Kay gwanta baka glantaw ng adlaw, tutukan na mula siya. So, hindi kaya. Created lang yan. Created. How much more ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi mo talaga. Yung sa Biblia, nakalakay doon, mamamatay ka kapag makita mo. Yun. Yung mga verse nila dyan sa Biblia. Kung makakita ka ng Panginoon, mamatay ka. Iyak kamatayan mo kapag makita mo. Yung sa mga verse sa Bible. So, wala ka na idagdag, Ustad, sa mga tanong ko? Wala na. Wala na. Alhamdulillah. Alhamdulillah sa mga katanungan at sa mga sagot mo, Sheikh. Ito ang pang-apat. Bakit hindi makita ang Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit hindi makita ang Allah subhanahu wa ta'ala? Why? No? Bakit hindi siya makita? Hindi makita ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil wala siyang wala siyang katawan. Hindi makita siya kasi wala siyang katawan.
Yung mata mo, makakita ba ng walang katawan? Mata. Nakita ba ng bagay na hindi katawan? Hindi mo makita. Hindi mo makita. Walang mata na nakakita ng hindi katawan. Lahat ng makita ng mata ay may katawan niya. Ha? So, hindi makita ang Allah kasi wala siyang katawan. Kung ang requirements lamang ng makita, no, ay may katawan. Pero dahil wala siyang katawan, ay hindi siya. Never talaga makita ang Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat wala siyang katawan. Hindi mo yan masabi na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay meron siyang katawan. Walang form. Walang anyo. Wala siyang anyo. Kahit anino, wala. Kahit anino. Kahit sa panaginip, hindi siya makita. Hindi mo siya maabot. Hindi siya maabot. Kahit na hindi siya makita sa isipan, hindi siya makita sa panaginip, hindi siya makita sa ating physical eye. Hindi. Wala. Hindi talaga siya. Kasi wala siyang form. So sa madaling salita, yung kapatid natin nga mga non-Muslim, lalo na sa mga Christian, mali-mali ang kanilang paniniwala. Kasi ang nasa ilang belief, ang Allah ay may katawan. May katawan. May katawan. Yun ang kanilang belief. So alhamdulillah, nga sa atin, walang katawan. Sinabi na sa banal na Quran. Wala talaga siya. Wala talaga. Hindi siya, wala siyang katawan. So ang Allah mismo nagsabi na wala siyang katawan, wala siyang kaparihan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, proceed tayo sa panglima ng katanungan ko ngayon. Bakit nakakita na ba sa Allah subhanahu wa ta'ala? May nakakita na ba sa Allah subhanahu wa ta'ala? Tulad ng mga anghel, propeta, makita ba ang Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom? Wala bang nakita sa Allah? Wala Hindi ba? ba siya makita ng mga anghel? May nakakita na ba May nakita na ba sa Allah? sa Allah? Tulad ng mga anghel? Tulad ng mga anghel, Mga propeta, propeta. makita bang Allah sa araw ng paghuhukom? The day of judgment. Oo. Ang ibig sabihin nito. Ito ay, ang sinabi lang natin ay sa mga material, no? Yung physical eye natin. No? Yung hindi siya makita. Banggitan natin yun na hindi siya makita. At lalo na hindi siya makita sa mga immaterial. Tulad ng mga anghel. Kahit sino man sa mga anghel, wala nakita sa Allah. Hindi mo mabilang yung mga anghel. Hindi mo mabilang ang mga anghel na mga created ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ni isa man sa kanila ay wala na nakita sa Allah. Dito sa mga propeta, sa mga anbiya, kahit isa man lang, mula kay Adam hanggang sa kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit isa sa kanila, wala rin nakakita sa Allah. Samot na, kahit na dito sa day of judgment. Hindi talaga makita ang Allah sa day. May narinig akong ustad sa iba nating mga kapatid sa agama. Ibang mga ngaral. Ang sabi nila, makikita daw ang Allah sa day of judgment sa paraiso. So makita daw ang Allah subhanahu wa ta'ala Sa paraiso na. Makita siya sa mga nakapasok sa paraiso. Okay, makita siya sa mga believers. Believers. Makita ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga believers. Yeah. Hindi yan advisable na katuruan. At totoo lang, hindi talaga yan advisable na katuruan. Kasi yung sabi-sabi sa ibang mga ngaral. Oo. Kasi dati na natin sinabi na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay wala siyang katawan. No, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay wala siyang katawan. So mula sa mga tao, sa mga jinn, sa mga hayop, sa mga
anghel, pati sa mga anbiya, kahit sino man sa mga makhluk ay walang makita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil wala siyang katawan. At dahil wala siyang form. Hindi form ang Allah ta'ala. Walang form ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siyang katawan. Now, kung walang katawan ang Allah subhanahu wa ta'ala, paano mo siya makita sa Day of Judgment? Paano mo makita ang Allah subhanahu wa ta'ala sa Day of Judgment kung wala naman siyang katawan? So sinabi niya yun, wala siyang katawan. Wala siyang katawan. Hindi pwedeng tingnan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pwedeng makita ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga si Propeta Musa alayhi salam, nang mag-request siya sa Allah subhanahu wa ta'ala na magpakita ang Allah sa kanya. Na sinabi doon sa Quran na, Kala Rabbi arini anzuru ilayk. Magpakita ka sa kuha. Sabi ni Musa alayhi salam, Panginoon ko, magpakita ka sa akin para makita. Pero sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lantarani. Never na never talaga na makita mo. Lan. Meron sa Kawaidul Arabiya, no? Pag sinabi mo lan, harfun nasiba, isa sa mga harf ng nasib, no? Sa isang kawaid ng Arabic. Yung lan dyan, never, kahit kailan. Pag sinabing never, kahit kailan. Lantarani. Never mo ako makita. Yan ang sinabi ng Allah. Sinagot ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Nabi Musa. Never na never mo ako makita. Sinabi yan ng Quran. Pag sinabi lan, ano na yan? Never talaga. Wala, hindi pwede. Kahit kailan, dito man sa mundo at sa kabilang buhay. Sa paraiso, hindi makita. Sa kabilang buhay, sa paraiso, sa Day of Judgment, Hindi makita. hindi mo talaga makita ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Hindi mo talaga makita ang Allah. Kaya nga, ang Allah subhanahu wa ta'ala, no, wala siyang katawan. Hindi siya pwedeng makita kasi wala siyang katawan. Lantarani. Ibig sabihin, never mo ako makita, o Musa. O Musa, never mo talaga ako makita. Lantarani. Ulitin ko, yung ayat kanina, la tudrikuhul absar. Hindi makakita sa kanya, hindi makakita sa Allah subhanahu wa ta'ala na kahit anumang mata ng tao o kahit gaano katulis ng mata ng tao, hindi talaga. Kahit sa paraiso. Kahit in the Day of Judgment o sa paraiso, wala. Kahit doon pa man sa Naraka-Jahannam, walang kahit sino man na makakita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ito ang sinabi ng Quran. Lantarani, never na never mo talaga. At ang pangalawa, la tudrikuhul absar. Walang mata na makakita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yudrikuhul absar. At maabot niya ang lahat ng mga mata. Either dito sa mundong ito o sa kabilang mundo. Or sa Day of Judgment. Wala. Pero ang dalil nila, may mga tao magsasabi na waja'a rabbuka wal malaika. Darating ang Allah at ang mga malaika na magsappan-sappa. Hindi ibig sabihin doon ang Allah subhanahu wa ta'ala ay bababa mula sa. Hindi. Ang ibig sabihin doon, bumaba ang kuman ng Allah, ang order ng Allah, yung kuman, ang judgment ng yung kuman Allah. lang. Yung kuman ang hindi ang Allah. Hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yung judgment, yung order ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang bababa. Yun ang bumaba. Yan ang bababa. Yan ang ibig sabihin doon. Hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala. So walang kahit sino man na makakita sa Allah. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay wala siyang form. Wala siyang katawan. At ang katawan ay mangangailangan ng space. Mangailangan ng lugar. Mangailangan siya ng nandoon. At wala dito. Kailangan ng katawan yan. Ugali yan ng katawan. Nature yan ng katawan. Ikaw ngayon, nandito ka. Wala ka doon sa bahay ninyo. O
o wala ka doon sa trabaho mo. Kasi nandito. Kasi ang katawan mo ay nandito. So natural lamang, nandito ka at wala ka doon. Ganyan ba ang Allah? Ganyan ba ang Allah subhanahu wa ta'ala na nandoon siya sa taas at wala siya dito sa lupa? Hindi mo pwedeng sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala nandoon siya sa taas at wala siya dito sa lupa. O nandoon siya sa saan man siya naroon ngayon at wala siya dyan. Hindi mo pwedeng sabihin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ganyan sapagkat wala siyang katawan. At hindi mo pwedeng ang mga makhluk o ang mga attributes ng mga creation ay pwedeng mong i-attribute din sa Kanya. Hindi ganun. Ganun yun. Alhamdulillah. Napakaliwanag, napakalinaw ang mga sagot mo, Ustad. May idagdag kong tanong, Ustad. Na wala dito sa ano natin. Pwede ba? Pwede. Ito narinig, Inshallah. Ito narinig ko ito sa mga ibang mga ngaralan naman. Baka may dagdag ka or ka-share ka. Sa Day of Judgment, yung makapasok sa paraiso, doon na sila nakapasok sa paraiso, no? Ang ibang mga ngaral, ang sabi nila, wala na doon ang tinatawag na sambayang. Kasi nandoon na tayo sa paraiso. Dito sa lupa ang sambayang. Dito ang utos ng sambayang ng Allah. Pag dumating tayo sa paraiso, nakapasok tayo sa paraiso, wala nang kahirapan doon. Wala nang sambayang doon sa Allah. Kasi yun ang reward mo. Nakapasok ka na, wala nang hirap doon, wala nang sambayang doon sa Allah. Okay. Ano bang ipaliwanag mo, Sheikh? Sa totoo lang, sa totoo lang, dito sa mundong ito, nagsambayang ang mga believers sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito sa dunya. Sa dunya na ito. Para magpasalamat sila sa Allah. Para makilala nila. Para sa pagpasalamat, para pagsukor nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpakumbaba nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa mundo. Nag-pray ang mga believers sa Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang mga tao, ang mga jin, at saka ang mga tao, maliban na lamang kung sila ay kilalanin ako at sambahin ako. Diba? Diba? No, pagdating doon sa Day of Paradise, Paraiso na tayo. For example, pagdating doon sa paraiso, hindi ako maniniwala na iwanan na lang ng mga believers ang pagsamba nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ako maniniwala. Dito pa nga sa mundong ito, nagsamba na sila sa Allah. How much more, nakapalibot na lahat ng mga riziki, nakapalibot na lahat yung mga reward ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba sila magpasalamat sa Allah? At totoo lang, the more na ikaw ay magpasalamat sa Allah, the more na ikaw ay mag-praise palagi sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat nakikita ng iyong mga mata ang nakapalibot na mga reward ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Yan ang kasi hindi tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sambayang ng isang tao kung napilitan lamang siya sa pagsamba sa Allah. Ngayon, ang lahat ng makapasok doon sa surga, yung ikhlas ang puso niya, yung nagmamahal sa Allah. At ang lahat ng mga nagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw nilang bitawan kung ano yung ginagawa nila sa pagmamahal nila sa Allah. Dito lang sa mundo. Dito sa mundo ayaw ito. nilang bitawan hanggang doon. Hanggang doon. Kung sambayan tayo dito, hanggang doon. Hanggang doon. Kung ano yung nakasanayan nila dito, kung ano yung pagmamahal nila dito sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano yung ipinapakita nila sa Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo ito, ano pa kaya doon? Na nandyan na sa palibot mo ang lahat ng mga reward na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mo bang iwanan ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagdikir mo sa Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya mo bang iwanan ang Allah subhanahu wa ta'ala na huwag ka na lang mag-remember sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil nandyan ka na sa surga?
Siguro hindi ko kaya para sa akin. Kung para sa akin, kung ako ay makasurga, siguro hindi natin kaya. Hindi natin kayang bitiwan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat nandiyan na tayo sa surga. Gawin dito, gawin doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sambayan natin. Oh. Kaya nga, dito pa lang sa mundong ito, meron tayong mga ginagawa dito sa mundong ito. Dahil ba ikaw ay yumaman na, huwag ka nang magpasalamat sa Allah. Tagpirullah. Sinubukan lang kita. Dahil ba ay nandyan, masaya ka na dahil ganyan ka na. Kalimutan mo na ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa inyo ang lahat. Nasa inyo ang lahat. Nandyan na. Binigyan na kita ng sasakyan. Binigyan na kita ng maraming Pera. mga anak. At ang lahat ng mga anak mo ay magaganda yung mga trabaho nila. Andyan na yung mga doktor, nandyan na yung mga engineer, nandyan na yung mga iba't ibang mga trabaho ng mga anak mo. At ngayon, kalimutan mo na ba ang Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya nga, dito pa lang sa mundong ito, nandito na yung mga similarity doon sa surga. Alhamdulillah. Napakalinaw mga kapatid, lalo-lalo na sa mga viewers natin, ang sagot ni Sheikh tungkol sa tanong ko. Kasi naka-view ako sa ibang mga ngaral, katulad natin ng mga agama Islam. So gusto ko lang marinig ang side ni Sheikh. Alhamdulillah. Napakalinaw talaga. So, pang-anim na itong yung tanong ko, Ustad. Alhamdulillah. Napakataas yung sagot mo at napakalinaw sa 5 katanungan ko. Dito naman tayo sa pang-anim. Ano ba ang mali? Ano ba ang mali kung may katawan ang Allah subhanahu wa ta'ala? May kamalian ba kung may katawan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ano ba ang mali? Ano ba ang mali kung may katawan ng Allah? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito kasi yan eh. Tingnan na lang natin, mag-base na lang tayo dito sa lugar. No? Kung may ang katawan. Okay. Kung ikaw may katawan, anong kailangan mo? Kailangan mo ng upuan. Kailangan mo ng higaan. Siyempre, katawan. 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 Kailangan mo ng tumayo. Kailangan mo ng pupunta. Kailangan mo ng lumakad. Kung kailangan pumunta doon, pabalik naman dito. Kasi katawan Katawan yun eh. Oh. Kailangan yung iba pang mga bagay na hindi ko nabanggit ngayon. Yun ang mga requirements ng katawan. Yan. Now, ganyan ba ang Allah? Ganyan ba ang Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan din yan ng lugar, place. Kailangan din yan ng time. Kailangan din niyang pumunta doon. Kailangan din niyang palipat-lipat. Kailangan din niya ng takbo ng panahon. Ganyan ba ang Allah subhanahu wa ta'ala na tulad din ng mga makhluk, tulad din ng mga katawan natin na nangangailangan. Pero dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay needless, ang Allah subhanahu wa ta'ala ganiyun. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu ganiyun. O kayong mga sangkatauhan, kayo ay mga pakir at ang Allah subhanahu wa ta'ala independent. Ganiyun. Amin. Ganyan. Independent. Siya ay walang pangangailangan. Diyan pa lang sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala diyan sa loob ng Quran na wala siyang pangailangan. Masabi ba na may katawan ng Allah? Masasabi mo rin ba na pag merong katawan ng Allah subhanahu wa ta'ala, mangangailangan siya? Correct. At kung mangangailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pwede mo bang papuntahin dito ang Allah subhanahu wa ta'ala sa baba? Kasi may katawan yun. Pero dahil walang katawan ng Allah subhanahu wa ta'ala, natural lamang sabihin mo, ang Allah subhanahu wa ta'ala, present siya sa lahat ng panahon. Present siya sa lahat ng lugar. Nandyan siya. Nandyan siya.
Kahit sa isip mo, Kahit nandyan sa isip siya. Kahit saan, Kahit sa pagsalita mo, nandyan siya. nandyan siya. Malapit pa sa dito. Malapit siya. Malapit pa. Anong tinatawag ito? Jugular vein. Oh, malapit pa sa dito. Hablul warid. Malapit pa sa dito. Malapit siya. Mas malapit pa siya. Mas malapit pa sa dito. Itong malaking isupagos mo. Isupagos Malaking ugat mo dito. Kung malapit ito sa tao, mas malapit pa siya. Mas malapit pa siya sa iyo Allahu Akbar. kaysa itong Allahu Akbar. Kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ وَجْهَ اللَّهِ. Kahit saan ka humarap ka man doon sa east, sa west, humarap ka man doon sa south, sa north, kahit saan ka magpunta, kahit anong direksyon na hinarapan mo, nandyan yung presensya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ. Kahit saan ka magpunta, kahit saan ka marap, andyan yung presensya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mong sabihin sa akin, nandyan lang ang Allah subhanahu wa ta'ala sa moske at wala dito sa bahay. Nandun ang Allah subhanahu wa ta'ala sa Baitul Kaaba, sa Kaaba, at wala dito sa Pilipinas. Huwag mong sabihin ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nandun sa taas, sa langit, at wala dito sa lupa. Sapagkat mabangga mo ang sinabi ng Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sa mga tanong at sa mga sagot mo, Ustad, napakalinaw talaga. Wala akong masabi. Satisfy ako sa mga sagot mo. Insyaallah, yung mga nakabiyong natin ngayon, alam kong satisfy rin sila sa mga sagot mo. Yung pampito kong tanong, ito follow up lang ito sa yung sinabi mo ngayon, saan nakatira ang Allah. Ito ang tanong ko. Saan nakatira ang Allah subhanahu wa ta'ala? Nakatira ba siya sa masjid? Siya ba ay nakatira sa loob ng Kaaba? Okay. So yung iba doon nabanggit na natin. No? Nabanggit mo na, nasagot mo na. Pero baka maidagdag ka pa. Okay. Kaya nga, meron tayong maririnig na mga kapatid na ang Allah subhanahu wa ta'ala daw ay nasa loob ng moske. So dahil yung mga nagsasabi ng ganyan, yung mga naniniwala ng ganyan, na hindi nagtaubat sa Allah subhanahu wa ta'ala, takot silang pupunta ng moske. Ganun po Kasi pala. baka daw makita sila ng Allah. Yan ang paniniwala ng iba. Kaya hindi sila pupunta doon sa moske. Kasi baka daw maabutan sila, baka daw Makita sila. Baka daw magalit sa kanila. Allah. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ano yun? Yung tanong mo? Nakatira ba Saan ba nakatira ang Allah? nakatira ang Allah? Subhanahu wa ta'ala? Oo. Nakatira ba siya sa masjid? Nakatira ba siya sa masjid? Or siya ba ay nakatira sa loob ng Kaaba? Kaaba? Oo. So, yan ang paniwala ng mga tao, no? Yung iba, ang Allah subhanahu wa ta'ala daw ay nandun lang sa Kaaba. Nandun sa masjid. Pero sa totoo lang, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay wala siyang tirahan. Hindi mo sabihin ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nakatira sila doon sa langit. Wala siya dito sa Nakatira doon sa paraiso. Nakatira siya doon sa paraiso o nakanandun siya sa earth at tumingin lang siya dito sa lupa. Wala. Hindi ganun. Ang Allah subhanahu wa ta'ala present siya sa lahat ng bagay. Napakalinaw. Napakalinaw yung explanation mo ngayon. Basic. Present siya sa lahat ng bagay. Okay. Meron ba nag-exist na hindi bagay? Wala. Walang nag-exist na hindi bagay. Bagay lahat. Ang lahat na nag-exist, lahat ng bagay ay nag-exist. Now, ang Allah subhanahu wa ta'ala present siya. Present siya. Huwag mong sabihin, wala siya dyan. Kahit sa toilet, nandyan din siya. Kahit saan.
Sa mga kuan, presensya sa lahat yan. Nagmamasid ang Allah subhanahu. Huwag mong sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala may lugar. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, huwag mong sabihin na mayroon siya. Wala siyang lugar. Kundi, present siya sa lahat ng mga. At sinabi nila, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nandoon sa muski, wala dito sa bahay. Mali. Malaking kamalian. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nandoon sa langit. Mali. Mali. At wala dito sa lupa. Mali na mali talaga yan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nandoon sa Kaaba, mali pa rin yan. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala wala siyang katawan at present siya sa lahat ng bagay. At ang katawan ay nangailangan ng lugar. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay wala siya. Alhamdulillah sa mga tanong. Ito ang panghuli, Ustad. Sik. Ito ang panghuli kong tanong. Kung hindi siya nakatira sa masjid, bakit ito tinatawag na bahay ng Allah? Bakit kung hindi siya nakatira sa masjid? Masjid. Ibig Bakit? sabihin, yung muski. Muski o Kung hindi Kaaba. siya nakatira doon sa muski. Bakit tinatawag itong bahay ng Allah? Okay. Or sa Kaaba. Sa Kaaba, oh. No? Muski man or O sa Kaaba. Kaaba. Bakit siya nakatira? Bakit Kung hindi siya nakatira dyan sa Kaaba or sa masjid, saan ba siya nakatira? bakit ito tinatawag na bahay ng bakit? Allah? Bakit ito Tinatawag na bahay ng Allah. tinatawag na bahay ng Allah? Yung Kaaba, yung masjid. Actually, sa Surah Al-Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawm. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dito lang tayo sa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ikaw lamang ang aming sasambahin, Ya Allah. At ikaw lamang ang aming hingian ng tulong. Ipakita mo sa amin ang matuwid na landas. Plural yan eh. Pagdating sa paghingi mo sa Allah, pagdating sa pagdasal mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, advisable dito sa loob ng Islam na sama-sama yan. Sama-sama talaga. Hindi pwedeng magdasal ka sa'yo. Magdasal din ako sa akin. Individual yung pagdadasal natin. Okay lang yun yung ganun. Pero hindi advisable yung ganun. Ang advisable na gawin ay magjamaa talaga. Magjamaa. Dito sa pagjamaa, inutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na mag-pray tayo sa muski. Hindi sa bahay. Sapagkat ang muski ay bahay ng Allah. At ang muski ay mas mabuti, mas mainam kapag dasal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mas mainam na lugar pagdating sa pagdasal mo sa Allah. Walang makakalamang anong lugar ang mas nakakalamang maliban na lamang sa muski na pagdasalan mo sa Allah. Ang pagdasal mo sa Allah. Sa muski. Yan ang pinaka mas mainam kung pagdating sa pagharap mo sa Allah. Diyan talaga. So, ang ibig sabihin dyan, yung sinabi nila na ang Allah subhanahu wa ta'ala nandyan ba sa muski, kung wala dyan sa muski, no? Bakit tinatawag na Baitullah o bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala? So, yan ang ibig sabihin. Na ang Allah subhanahu wa ta'ala nag-advise talaga sa atin na ang muski ay mas mainam sa pag-ibadat sa Allah. Kung halimbawa, Ustad, malayo ka sa masjid, sa muski. So, advisable ang bahay. Kung malayo ka naman sa muski, okay lang nandyan ka lang sa bahay. Okay ra. Okay Kasi ra. malayo yun sa muski. Oo. At hindi mo narinig yung adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay. Sa bahay pwede. Sa bahay. Pwede. Pero pag narinig mo yung adhan, Pumunta ka doon. punta ka Kasi talaga. malapit na.
Malapit lang yun kasi narinig mo yung Narinig mo. adhan. Ayan. Magiging makro kasi pag hindi ka pupunta doon. Makro. Kasi narinig mo yung Kasi narinig mo bang. yung bang na yun. So yan ang tanong ko pa. Parang maliwanagan yung Oo. nagka-view sa atin. Oo. So, natural lamang na pupunta ka sa muski pag narinig mo at malapit sa bahay mo yung muski. Pero pag malayo naman sa muski ang bahay mo or malayo ka sa muski, okay na dyan ka lang Okay sa masjid. sa bahay mo. Oh, sa bahay. Oo, sa bahay ka na lang mag-pray. Or saan ka mag-pray. Basta ang importante doon ay nakapag-pray ka ng kuan, 5 times. daily prayer. Ganun. So, yan ang ibig sabihin. Bakit tinawag na Baitullah? Ito. Or bakit tinawag na masjid ng Allah subhanahu wa ta'ala? Or bahay ng Allah? Kasi yan ang pinakamaganda. Yan ang lugar na mas mainam So mahirap, para sa pagdasal natin mahirap sa sa Allah. mga taong malapit sa masjid. Mahirap sa kanila pag hindi pumunta sa masjid. Ah. No? Maging haram. Ah. Kasi narinig nila Ay, hindi naman haram. Hindi naman maharam, makro lang. makro lang. Makro Okay, lang. makro lang. Hindi naman haram yun. Okay. Kung hindi siya pupunta sa muski at narinig niya ang adhan or bang sa muski, Tapos malapit lang, dito lang. oh, malapit lang, no? Pwede. Hindi siya pupunta doon sa muski, magiging makro. Makro. Makro, pag dito lang siya mag-pray sa loob ng bahay. So, medyo maliit ang gatimpala. Makro siya. Ibig sabihin ng makro, walang gantimpala pag hindi ka pupunta doon. Hindi ka pupunta doon. Iba naman yung gantimpala ng pagdasal mo. Pero yung pagpunta mo pa lang, yung hindi mo pagpunta doon, walang gantimpala na. Individual ang yung ano, Pero pag pupunta ka ng muski, no? Pupunta ka ng masjid, may gatimpala. pagpunta mo pa lang doon, may reward na yun. Kasi mustahab yun. Mustahab. Oh. Doon pa lang, may reward ka na. Iba na naman yung reward na magdasal ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iba na naman yun. Napakaraming reward. Oo, marami. Talaga. Iba yung mga reward dyan. oo. Ha? Reward yung pagpunta mo doon. Reward naman pagdating mo doon. Reward naman sa pagdasal mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ng mustahab, reward din sa mga wajib, na mga pag-pray. Pero pag hindi ka pupunta doon sa muski, magiging makro at hindi siya advisable yung mga ganyan, so walang reward at wala namang punishment yun. At hindi advisable nandito ka sa bahay. Okay. Napagkalinaw. So yung tanong mo doon na bakit tinawag na bahay ng Allah Ang masjid. ang masjid? O Ha? Kaaba. Yung Kaaba, Baitullah, o may masjid, tinawag na Baitullah, sapagkat ang masjid ay mas mainam na lugar Para sa pagsambayan. pagdasal mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Alhamdulillah. At balikan ko, huwag mong sabihin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa muski or nasa Kaaba. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay wala siyang lugar dahil wala siyang katawan. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala ay present siya sa lahat, Sa lahat ng ng bagay. at lahat ng bagay. At sa lahat ng lugar. Alhamdulillah. Yun ba yung panghuli? Natanong Yun mo? ang panghuli, Tad. Ayun ang panghuli mo? Oo. Okay. So, i-sum up I-ano ko yung natin. mga I-ano natin. yung mga kasagutan ko doon. No? Okay, i-sum up ko yung mga mga kasagutan doon kanina hanggang ngayon na ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kaniyang paglikha sa mundo ay walang makapaglikha na kahit sino mang tao dito sa mundong ito. Kahit sino man na mga makhluk ng yung lamok. Yung una tong Lamok. Maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat siya ay kadir. Inna Allah ala kulli shay'in kadir. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, kadirun siya, powerful siya sa lahat ng bagay. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay may mga attributes siya, may mga sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Marami talaga mga sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag na natin isa-isahin muna yung mga sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Pangatlo, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi siya makita sa araw, kahit sa day of judgment o sa surga, hindi talaga Hindi siya. siya. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay wala siyang katawan. At ang katawan ay mangangailangan ng lugar. Basta mayroong katawan, kailangan niya talaga yung lugar. Pero dahil sinabi natin at naniniwala tayo na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay wala siyang pangailangan. Natural lamang na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay wala siyang. Sapagkat ang katawan ay nangailangan. Okay? May tanong dito, Ustad. Dali. Okay. Okay, dali. Hindi pa natapos. Sige. Pagpatuloy ka, Ustad. Pagpatuloy ko ha. Okay. Okay. Tapos, no need na maniwala tayo, no need na hindi kailangan na makita siya. Hindi kailangan para sa atin na tayo ay nagdadasal sa Allah subhanahu wa ta'ala na naniniwala sa Kanya. Hindi na kailangan para sa atin na magpakita pa. No need. Kasi kung magpakita pa ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na niya kailangan yung mga propeta. Tama. Hindi na niya talaga kailangan yung mga propeta. Ano bang purpose sa pagpadala ng mga propeta? Kung magpakita naman ng kung makipag-usap naman ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, balikan ko ha, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay wala siya. At ang panghuli, wala siyang lugar. Na specific na lugar kung saan siya nakatira. Nandoon siya. Kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala omnipresent. Present siya. Hadir siya sa lahat ng lugar. Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Everywhere talaga ang Allah. Dito man sa mundong ito or sa kabilang mundo. Present talaga. Okay. Ano yung tanong? May tanong dito sa viewers natin. Mm. Salam mga brother, may katanungan po ako. Bakit sa ibang Muslim may katawan? May katawan ang Allah, sino ba ang tama? Pwede mo bang mabanggit yung pangalanan? Si nating kapatid, ito si Dato Jean Sulaiman. Si Dato Jean Sulaiman. Okay. Okay. Assalamualaikum bro. Ayon sa mga paniniwala ng iba na May katawan ng Allah? Sa atin, wala. Sino ba ang tama? Sa iba naman ay wala. Yung iba may katawan. Ang paniniwala ng iba ay may katawan. May katawan. Pero yung iba naman ay wala. Wala. Okay. Kasi pag ipalagay natin may katawan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Palagay natin na tama yun. Yung paniniwala ng iba. Tama yung paniniwala ng iba na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay meron siyang katawan. Palagay natin. Kung meron siyang katawan, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung meron siyang katawan, at ang katawan ay nangangailangan ng lugar, nangangailangan ng time, nangangailangan ng space, nangangailangan ng bigat, at nangangailangan ng paglalagyan. Itong mga nabanggit natin na mga kailangan na ito, ng katawan, ibig bang sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nangangailangan? Maniniwala ka ba na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay may nangangailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala katulad din natin? May katawan. Tayo may katawan. Na may kailangan ng Allah? Hindi. Kung hindi ka maniwala na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay walang pangangailangan, ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paniniwala mo, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay powerful. Wala siyang. Ganiyun amin. At tayo ay Okay. Alhamdulillah. Siguro hindi ko na siguro kailangan pang sagutin dito sa party na ito. Kasi parang doon ko na nasagot eh. Kung ano yung ano doon, parang nasagot ko na rin, parang isinabay ko na rin dito. Na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay wala siya. Hindi niya kailangan ng katawan. No need na ang Allah subhanahu wa ta'ala na mayroon siya ng katawan. Kasi ayaw niyang ipakilala sa mga tao, ayaw niyang magpakilala sa lahat ng mga makhluk ng Allah subhanahu wa ta'ala na mayroon siyang pangangailangan. So, sa madaling salita,
wala siyang katawan talaga. Talagang wala siya. So, nasagot na namin, Brother Dato Jean Sulaiman, yung tanong mo, alhamdulillah, Alhamdulillah. parang dagdag kaalaman sa mga nanonood. Alhamdulillah, o nagka-view nagtanong siya nun. Oh, alhamdulillah. Para at least yung iba na gusto magtanong, na nahihiya lamang magtanong, Na ano na? at least na-represent na yung pagtanong na Yeah, yan. correct. Correct. Okay. Okay, yun ang isa, Ustad. Sheikh, siya lang ang tanong. Okay, so, maraming salamat, no? Siguro, nasagot na siguro yung mga katanungan mo mula nung at sum up ko na rin yung mga doon. So, siguro, last na yun, meron pa tayong episode, meron pa tayong sa next na episode, inshallah. Magiging last na yung episode na yun, no? Baka sa susunod na, ano ba ito? Thursday ngayon, so by Friday sa Saturday, no? Saturday, alas 8 ng gabi, no? Yung alas 8 ng gabi, yung natin. Kasi gusto natin madaliin ito para papasok na tayo sa Islamic law. Kasi paparating na yung Ramadan, eh. So, may pahabol, Ustad. Tanong? May pahabol. May pahabol. Alhamdulillah. Babasahin natin ito. Galing po naman ito ni Dato Jean Sulaiman. Itong pangalawang tanong niya. Okay. May tanong ako sa ibang brother. Iisa ba ang attribute sa kanyang incense o pagkaiba-iba? The same ba yung attributes ng Allah subhanahu wa ta'ala? The same ba yung attribute sa Allah? Ang attributes ng Wala Allah, bang pagkaiba-iba? ang attributes ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napakarami yung mga sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Kadirun, Malik, Hamidun, napakarami talaga yung mga sifat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga attributes ng Allah subhanahu wa ta'ala. Abutin pa yan ng 1,000 or more than 1,000 yung mga attributes ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Dito sa mga attributes ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil marami talagang attributes ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag mong sabihin, ang attributes na ito ay hindi siya. Siya talaga ang attributes na ito. Huwag mong sabihin, isang identity ng attribute at isa rin ito, ang Allah. No? Kung ano yung essence ng Allah, yun din ang attributes ng Allah. Essence ng Allah, yun ang attributes niya. Kung ano man yung attributes na yun din ang essence ng Allah. Hindi mo pwedeng sabihin yun may komposisyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba tulad sa atin ba na tayo ay mayroon tayong tainga, mayroon tayong mata, mayroon tayong bibig, mayroon tayong kamay, mayroon tayong paa, may katawan tayo. Ito ay mga komposisyon natin. Hindi tayo magiging tao kung walang mga komposisyon na ito. Okay, correct. Ito ay hindi pwedeng i-attribute mo sa Allah subhanahu wa ta'ala na mayroon din siyang komposisyon. Na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroon siyang kaalaman, mayroon siyang power, mayroon siyang paningin. Hindi mo pwedeng sabihin na ang paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay iba. Separate. Ang power ng Allah subhanahu wa ta'ala separate sa kanya. Ang isa naman separate din sa kanya. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Kasi pag gano'n, magiging power din magiging God din yung power niya. Magiging God yung isang attribute niya. Magiging God din yung isa rin. At iba pa rin yung pagiging siya. So magiging marami na ang God. Correct. Kaya nga huwag mong sabihin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay meron siyang komposisyon. Kung ano man, ang niya, talagang unique siya, wala siyang komposisyon. Basit ang tawag doon sa Arabic. Allahu basitun. Unique. Hindi siya composed by many parts. No, hindi siya composed ng ganun. So, huwag mo talagang sabihin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay katulad din natin. Lahat ng bagay ay mayroong mga komposisyon. Tubig, may komposisyon ng tubig. Yung hangin, may mga komposisyon din ng hangin. Yung mga bagay, mayroong mga komposisyon niya. Yung mga created, may mga komposisyon niya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay walang komposisyon. Hindi composed into many different parts ang Allah subhanahu wa ta'ala. Okay.
Alhamdulillah, Ustad. Sheikh, sa imong mga sagot, napakalinaw talaga. Baka wala nang tanong. Wala na tanong, Sheikh. Inshallah. Inshallah. So, ibigay ko na sa iyo yung Okay. inshallah. Alhamdulillah sa mga nakabiyo ngayon, Ah, narinig ninyo si Sheikh sa kaniyang paliwanag at sa kaniyang sagot. Alhamdulillah sa susunod nating mga programa, sana nandyan pa rin kayo sa susunod naming tupiko. Magkano na? Episode, ang episode na ito, 4 episode na ito, no? Yeah, Sa 5 episode lang, last na yun. last na. Last na nga Episode 5 na kami. So, baka sa Saturday ng gabi, inshallah, Inshallah. balik tayo sa live natin. Live. Okay. Alhamdulillah. So, mayroong mga nakalagay dito, Ustad. Yung nakalike. I-shout out ko muna ito. Siguro pwede rin. Okay. Baka gusto ng iba na magpa-shout out sila sa pangalan. Yung mga nakabiyo ngayon at Sige. nanonood. Siguro, magtapos na siguro ako. Okay. Ikaw nang maiwan. Okay. Alhamdulillah. Sige. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Narinig ninyo si Sheikh sa kaniyang pagpapaalam. Itong mga nakalagay dito sa phone ko, yung mga pangalan, i-shout out ko ito bago ako magpaalam. Inshallah, sana sa susunod naming mga topiko, yung episode, nandyan pa rin kayo at i-share niyo itong page ni Sheikh Jainal Abidin Lapasaran para malaman sa iba yung hindi pa nakaalam sa page na ito. Okay, itong mga pangalan ito nasa phone ko, babasahin ko ito, i-shout out ko ito. Assalamualaikum sa lahat na nandito, yung mga pangalan kong babanggitin. Si Bro Dato Jane Sulaiman, Assalamualaikum. Ito si Piros Lapasaran, Rusna Muhammad, Aida Kutsa, okay. Kumini Dingson, Gilbert Ramolte, Ali Ridha, Nur Marji, Ahmad Sirad, Janisa Ali, Rusni Lapasaran, ito naman si Sheikh Jainal Abidin Lapasaran, Randy Aguilar, Nazma Lapasaran, Asim Muslima, Wasipa. Nagpapasalamat ako sa lahat-lahat ng mga viewers. Hindi lang itong binasa ko, lahat-lahat nga nakabiyo ngayon. Alhamdulillah, nandyan pa rin kayo, palaging nakaabang, palaging naka-view sa page na ito. Alhamdulillah, sa araw na ito nga nakaprograma kami, magpapaalam na ako at lubos akong nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataon na ito. Ito si Muhammad Ibrahim Hulagno magsabi, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.